You're my home, Sarina. Sa'yo lang ako uuwi kahit saan ako magpunta. Isang buwan niya lang itong nakasama, pero may iniwan itong isang bagay na habang buhay na magpapaalala sa kanya ng nakaraan nila. Dear Amihan Stories presents The Pilot Secret Child, written by Clover Daffodil. Mommy, ano bang itsura ni Daddy? Tanong ni Sky, ang 7 taong gulang na babaeng anak ni Sarina habang nilalaro ang airplane na laruan nito sa kama. Hindi ba't ilang beses mo nang naitanong yan? Sabi niya habang sinusuklay ang mahaba nitong buhok. Pero wala ka namang picture niya kaya kahit anong isip ko, hindi ko ma-imagine ang mukha niya. Isipin mo na lang na may kilay siya, ilong, mata at labi. Lahat naman po ng tao may ganun ni. Bastang alam ko, gwapo ang papa mo. 7 taon na rin nung huli kami nakita kaya hindi ko na masyadong matandaan. Bakit pa kasi wala kang picture niya, Mommy? Binitiwan ni Sky ang laruan at humarap sa kanya. Sky, ilang buwan lang kaming nagkasama ng papa mo. Hindi naman pinalanong magsama habang buhay. Kung ganun, aksidente lang po ba na nabuo ako? Siyempre, hindi no. Para sa akin, blessing na dumating ka sa buhay ko. Talaga, Mommy? Oo naman no. Nakangiting sagot niya. Sakto naman biglang tumunog ang cellphone niya na nakapatong sa bedside table. Tumayo siya para kunin yun. Agad niyang sinagot at tawag nang makitang si Mr. Albert yun, ang CEO ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Hello, sir? Miss Hidalgo, I'm sorry for calling you on a weekend when you're supposed to be off duty. Pero nagkaroon kasi ng urgent executive meeting. Dumating na mas maagang representatives ng partner airline at kailangan namin ng presence mo para sa discussion ng operations agreement. Na-finalize na kasi ang preliminary partnership natin sa Aurelia Air para sa corporate travel and logistics expansion project natin. At since ikaw ang corporate liaison for external partnerships, ikaw ang mag-handle ng coordination. Agad siyang napatayo. Matagal nang usap-usapan sa kumpanya ang posibleng partnership na yon. Dahil hindi biro ang makipagkasundo sa isang international airline. Ngunit hindi niya inakala na matutuloy talaga. Sige po sir, pupunta na po agad ako dyan. Nagpaalam siya at pinatay na ang tawag bago mabilis na nag-ayos. Mommy, saan ka po pupunta? Tanong ni Sky. May urgent meeting lang sa kumpanya, uwi agad ako. Kapag umabot na ng 8 p.m. at wala pa ako, huwag mo na ako hintayin ha, matulog ka na, okay? Okay, Mommy. Sagot nito saka muling nilaro ang airplane na laruan nito. Matapos niya magayos, ay agad siyang lumabas ng kwarto. Nahadatnan niyang nakababata niyang kapatid si Aris habang naglalaro ito ng video game sa sala. Nasa early 20s na ito pero video games pa rin ang inaatupan. Pupunta ako sa kumpanya dahil nagkaroon ng urgent meeting. Ikaw na bahala kay Sky ha. Baka mamaya pumunta ka pa kung saan ha. Oo ate, tsaka pasulubong ha. Gusto ko ng strawberry cake. Oo na. Hindi ko alam kung makakauwi agad ako ha. Isara mo yung mga bintaan at ilak mo ang pinto. Tsaka huwag kang masyadong magbabad dyan sa nilalaro mo. Mamaya magre-reklamo ka na naman na masakit ang mata mo. Si ate Haris na lang, ang dami pa sinasabi. Hindi man lamang siya niligon nito at tuloy-tuloy pa rin sa paglalaro. Napailing na lang siya bago tuluyang umalis. Sumakay siya sa kotse niya papunta sa kumpanya. Sa kabilang banda, papunta si Matias sa Luz Air Airlines Company nang tumawag ang kanyang ina. Sinagot niya ang tawag habang naglalakad kasama ang iba pang representatives na kasama sa corporate delegation para sa airline partnership discussion. Kumusta naman dyan sa Pilipinas? On my way na po ako sa kumpanya. Ikamusta mo ko kay Alan at sa mga balai ko ha? Lalo na kay Jairo. Nag-aalala ako. Baka hindi siya naalagaan sa bahay nila. Buhat nang mamatay si Jaira. Tukoy nito sa son-in-law na napangasawa ng kanyang kapatid na pumanaw na ilang taon na nakalipas. Opo ma, dadalaw po ako sa kanila bukas. Mabuti naman. Siya nga pala, kailan ka babalik dito? 1 buwan ka lang ba dyan? Natigilan siya sa tanong na yon. Ilan sandali muna bago siya sumagot. Isang tao lang naman ang dahilan kung bakit siya nag-volunteer bilang representative ng kumpanya at bumalik sa Pilipinas. Hindi po ako sigurado ma, kung makakabalik agad ako.
Dahil ba yan sa babaeng sinabi mo na gusto mong balikan? Napangiti siya bago sumagot. Opo, ma. Nag-volunteer ka pang maging representative ng company para sa partnership. Paano kung may asawa at anak na siya at wala ka nang babalikan? Eh di nasayang lang yung pagpunta mo dyan. Naisip na niya ang mga posibilidad na yon bago pa siya nagpasya na bumalik sa Pilipinas. Nagbabaka sakali lang naman po ako, ma'am. Paano kung wala pa at hinihintay niya lang din ako? Gustong gusto mo talaga siya no? Mas lalo siya napangiti. Lalo na't maya-maya lang ay makikita na niya ito. I really like her a lot. Kung sakali man na may anak na siya o asawa, okay lang. Masaya na ako na matanaw siya mula sa malayo. O siya, suportado kita sa gusto mo. Sana maging maayos ang punta mo dyan. Thank you, ma. Kapag naging okay ang lahat, ipapakilala ko po siya sa inyo. Aasahan ko yan. Gusto ko rin makita kung anong klaseng babae ang bumihag sa puso ng anak ko. Siguradong walang katulad ang ganoong babae. Anito sa nagbibirong tono. Natawa siya ng bahagya. Kakaiba nga po siya. O siya, hindi na kita makakausap na matagal. Good luck at mag-ingat ka riyan. Thank you, ma. Huling sagot niya bago namatay ang tawag. Ilang sandali lang ay nakarating na sila sa kumpanya. Agad silang sinalubong ni Mr. Albert, ang Chief Executive Officer ng Luz Air Airlines Company. Magalang silang inassist nito patungo sa isang designated meeting room sa loob ng corporate headquarters. Habang naglalakad, ipinakilala pa nito ang ilang key executives na bahagi ng partnership discussion. Inasikaso ni Matias ang kanyang presentation materials at inayos sa mga documents at slides na gagamitin para sa corporate proposal. Ilan sandali pa, nagsimula ng formal meeting kung saan tinalakay ang detalye ng strategic partnership sa pagitan ng dalawang kumpanya. Ngunit habang nagsisimula na siya magsalita, hindi niya maiwasang magtaka kung bakit tila wala ang babaeng inaasahan niya. Ang alam niya ay isa ito sa magiging coordinator ng partnership ng dalawang kumpanya. Ilan sandali lang ay biglang bumukas ang pinto at pumasok ito. Mistulang naglaro ang tadhana. At sa paningin niya ay tila nag-slow motion ang lahat. Ganoon kalakas ang tama niya rito. Para bang dininig ng Diyos ang hiling niya na lumitaw ito sa harap niya. Habang nakatingin siya rito, hindi niya maiwasang humanga palalo. Ang ganda. Yun lang ang tanging nasabi niya sa isip. Walang kupas. Ilang taon ang lumipas, ngunit tila lalo pa itong gumanda at bumata sa paningin niya. Samantalang pagdating ni Sarina sa kumpanya, ay agad siyang dumiretso sa meeting room. Kasalukuyan ang sinasagawa ang meeting. May isang lalaking nagsasalita sa harapan habang ipinapakita ang presentation. At doon niya napansing karamihan sa mga naroon ay pawang hindi pamilyar na mukha. Naupo siya sa tabi ni Mr. Albert na seryosong nakatuon ng atensyon sa diskusyon. Ang nasa harapan ay ang chief pilot ng Aurelia Air. Bulong ni Mr. Albert habang bahagyang inuurong ang upuan palapit sa kanya. Mas magandang pagkatapos ng meeting ay lapitan mo siya at kilalanin, since magiging magkatrabaho kayo for the meantime. Tumango siya at bago pa siya makasagot ay biglang may tumawag sa pangalan niya. Miss Hidalgo. Napalingon siya sa lalaking nasa harapan. Ngayon niya lang napansin ang pamilyar nitong mukha. Inilapag nito ang remote sa mesa habang seryosong nakatingin sa kanya. Miss Hidalgo, right? Bahagya siyang napatuwid ng upo. Yes? Napalingon ang lahat sa kanya. Pero ang mas ikinabigla niya ay kamukhang kamukha nito ang lalaking nakafling niya ilang taon na nakalipas. I was informed na ikaw yung maghahandle ng coordination sa pagitan ng dalawang kumpanya. Pwede ko bang mahingi ang suggestions mo para maiwasan ng delay sa interdepartmental approvals once the expansion project starts? Saglit siyang natigilan. Kakarating niya lang at halos wala pa siyang alam sa kabuuan ng presentation. Napansin niyang tila naghihintay ang buong silid sa magiging sagot niya. Huminga siya ng malalim saka tumayo. Sa tingin ko, mas magiging efficient kung may isang centralized coordination channel tayo. Kung may dedicated liaison team at standardized reporting structure, mas madali nating matutukoy kung saan nagkakaroon ng bottleneck o delay. Makakatulong din kung mag-a-assign ng parehong kumpanya ng fixed point persons per department
para hindi pa bago-bago yung kausap during operational adjustments. Confident niyang sagot. Mabuti na lang at mabilis gumana ang utak niya. Interesting. That's actually close to the system our internal team proposed this morning. Not bad. Tura nito saka muling hinarap ang presentation. Bumalik siya sa pag-upo habang dama pa rin ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Bumaling ang tingin niya sa lalaking muling nagpatuloy sa pagsasalita. Walang duda. Ito nga si Matthias Theodore. Pero bakit parang hindi siya nito natatandaan? Kung paano ito tumingin at kumausap sa kanya ay parang normal lang. Hindi kaya, siya na lang ang nakakaalala sa naging relasyon nila noon? Kung tutuusin, 1 buwan lang naman yon. Nagkataon lang na nagkaroon ito ng technical issue sa pinapalipad itong eroplano, kaya tumagal ito ng halos 1 buwan sa Pilipinas. Sa loob ng mga panahong yon, doon sila nagkakilala. Hanggang ngayon, hindi niya pa rin maipaliwanag kung ano nga ba sila noon. Naging sila ba? Parang hindi naman. Mas tamang sabihin ginamit lang nilang isa't isa para sa panandali ang saya at aliw. Pagkatapos ng 1 buwan, umalis na ito para sa panibagong flight. Wala man lamang siyang alam tungkol sa lalaki, kahit na kaunti. Ang tanging alam niya lang ay isa itong piloto. Mahaba siyang napapuntong hininga. Hindi niya dapat iniisip yon. Matagal na yon. Pagkatapos ng meeting ay kinausap siya ni Mr. Albert tungkol sa magiging unang assignment niya kaugnay ng partnership ng 2 kumpanya. Bilang panimula, siyang inatasang mga siwa sa onboarding at coordination process ng joint project. Mula sa pag-aayos ng meeting schedules, pagre-review ng contracts at proposals, hanggang sa pakikipag-ugnayan sa representatives ng partner company para matiyak na maayos ang magiging transition ng operations ng 2 panig. Hindi naman yun nagtagal dahil agad siyang pinaalis. Paglabas niya ng opisina ay nagulat siya nang makitang may taong nakasandal sa pader sa tapat ng pinto. Agad itong umayos ang tayo na makita siya. Sarina, tawag nito habang palapit sa kanya. Hindi niya mawari ang kaba sa dibdib. Natatandaan siya nito. Matyas, ikaw pala. Akala ko nakalimutan mo na ako. Kumusta ka? Nakita kong pangalan mo sa project coordination roster. Kaya nag-volunteer ako maging corporate representative para makita ka. Ayos lang naman. So, nag-volunteer ka dahil sa akin? Isa lang yun sa mga dahilan. Nagkataon din kasi na magkakaroon ng joint operational familiarization flights sa training sessions dito. Kaya mananatili muna ako dito ng halos 1 buwan. Nung i-announce yun, ikaw agad ang naisip ko. It's been a while. Masaya ako makita ka ulit. 1 buwan na naman? Ayaw mo bang magstay rito kahit 1 taon lang? Kasama sa partnership agreement ng 2 kumpanya ang rotational deployment at joint operational training para may standardized ang procedures at flight coordination. Kaya kailangan talagang sundin ang schedule na itinakda ng operations board. After this month, babalik na rin ako sa base assignment ko. Ganun ba? Tanging nasampit niya. Nagkaroon siya ng kaunting pag-asa pero agad ding nalusaw yon. Paano niya ngayon sasabihin na may anak sila kung aalis din naman pala ito? Bakit parang nalungkot ka? Gusto mo ako makasama ng mas matagal? Ha? Kapal mo, hindi no? Sagot niya saka lumakad palayo. Agad itong humabol at sumabay sa paglalakad niya. Sus, ititinay mo pa. Halata kaya sa mukha mo. Di mo ba ako tatanungin kung kumusta na ako? Ikita naman na ayos ka lang kaya hindi ko na itatanong pa. Hindi mo ba napansin? Mas gwapo ako kumpara nun? Ang mas napansin ko, mas makulit ka kumpara nun. Oh, come on. Gusto lang kita makausap. Namiss ko yung dati. Miss pa. Aalis ka rin naman. I knew it. Nagtampo ka nung umalis ako, no? Tigilan mo nga ako. Mas binilisan niya ang paglalakad palabas ng gusali. Pero walang tigil sa kakulitan si Matyas dahil sinusundan pa rin siya nito. Uwi ka na ba? Kumain ka na? Mag-dinner tayo, libre ko. Ilang taon na lumipas. Sa tingin mo ba tulad pa rin ako ng dati? Kung gusto mo maghanap ng parausan, pumunta ka sa bar. May alam kong bar kung saan kasama sa service sila na pwede ka magbayad ng babae para paligayahin ka. Hindi naman yun ang intention ko. Sa tingin mo ba ganun akong klaseng lalaki na sa tuwing nade-deploy ako sa isang lugar naghahanap ng parausan? Hindi ako yung tipo na lalaking palaging inhit. Oo na lang. Kung ano na lang sinabi mo, yun na yun. Hindi ka naniniwala? Come on, ang tagal nating hindi nagkita. I just want to hang out with you.
Para sa akin, isa kang kaibigan. Doon siya napatigil. Kaibigan? Hindi nga nila lubos sa kilalang isa't isa at lumagpas sa sila sa boundaries ng pagiging magkaibigan. Hinarap niya ang lalaki at tinignan ito na masama. Kaibigan? Nagpapatawa ka ba? Marami na akong kaibigan. Sa sobrang dami, wala nang espasyo para isingit ka pa. At ayoko rin namang maging kaibigan ka. Kung gusto mo, mag-apply ka ng ibang posisyon. Baka matuwa pa ako sa'yo. Sabi niya sa inis na boses bago ito tinalikuran at mabilis na sumakay sa kotse at umalis. Sa loob ng isang buwang pinagsamahan nila, wala itong ideya na matagal na siyang may lihim na pagtingin dito. Tapos magkaibigan daw sila. Parang nanggigigil siya rito. Mabigat ang kalooban niya hanggang sa makauwi siya sa bahay. Pagpasok sa loob ay naabutan niyang kapatid na naglalaro pa rin ng online game sa sala. Gising ka pa rin? Anong oras na kaya tumataas ang kuryente panay ka laro ng online games? Sermon niya habang naguhubad ng heels. Oy ate, pasalubong ko pala. Ah, yung ba? Nakalimutan ko. Maraming pagkain sa ref, kumuha ka na lang doon. Sabi niya saka dumiretso sa kwarto. Mabuti na lang at tulog na si Sky. Lumapit siya sa kama at kinumutan ito bago marahang hinimas ang buhok. Sky, alam mo ba, nakita ko ang daddy mo. Ganun pa rin ang ngiti niya. Sobrang ganda. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin na may anak kami. Ano kaya kung isama na lang kita sa trabaho at ideklara na ikaw ang anak niya? Natawa siya sa ideyang yon saka tumayo para mag-ayos. Matapos noon ay humiga na rin siya sa tabi nito at natulog. Kinabukasan, pagdating sa cubicle niya ay nakaabang na agad ang mga patong-patong na gawain kaugnay ng partnership project ng kumpanya nila at ng Aurelia Air. Pinuksan niya ang laptop at sinimulang isa-isahin ang mga email na kailangan sagutin. May operational documents na kailangang ipa-review at ilang approval request mula sa iba't ibang departamento. Maya-maya ay may dumating na panibagong set ng files mula sa logistics team kaya agad niya yung inayos bago ipinasa sa legal department para sa verification. Ilang tawag din ang natanggap niya mula sa Transfer Coordination Unit tungkol sa executive travel schedules na kailangang i-align sa magiging operations ng partner airline. Bandang tanghali ay tumayo muna siya para kumuha ng kape sa pantry. Ngunit pagbalik niya sa hallway, ay bahagya siyang napahinto nang makitang naroon si Matias. Nakasandal malapit sa glass wall habang may hawak na folder. Tumuwid siya ng lakad at pilit na nilabanan ng kaba. Habang papalapit sa lalaki, ay umayos ito ng tayo at sinalubong siya ng ngiti. Busy ka yata. Agad na tura nito saka sinabayan siya sa paglalakad. Bakit andito ka? May kailangan lang akong papirmahan sa operation team. Naisip ko rin dumaan. Ikaw ba magdadala ng revised flight coordination documents? Oo, may ilang changes kasi sa executive travel schedules. Pinapacheck sa akin kung align daw sa availability ng transport unit nyo. Kaya pala kanina pa tumatawag yung scheduling department. Halos buong umaga puro adjustments. Ganun din naman sa side namin. Yung operations manager namin kanina pang paikot-ikot. Mukhang pareho tayo magiging busy nito Expected na yata yan habang nagsisimula pa lang ang partnership. By the way, nasa 34th floor nga pala yung department ng operation team. Sabi niya na makarating siya sa cubicle niya. Agad siyang umupo. Tinabihan dalang kape sa desk saka tinuloy ang trabaho. Pinapalis mo na agad ako? Tanong nito habang nakasilip sa ginagawa niya. Marami pa tayong gagawin kaya wala tayong oras para magkwentuhan. Valid pa rin yung invitation ko kagabi. We can still have dinner. Kailan ka ba pwede? Kailan ba ako pumayag? Ay, ang sungat mo talaga. Bakit ba ganyan mo ako kausapin ngayon? Ang sweet nga natin dati Huminto ang mga kamay niya sa pagtipa sa keyboard at nilingon ng lalaki. Dapat bang maging sweet ulit ako sa'yo? Ha? Hindi naman. Ang gusto ko lang maging close ulit tayo, ganon. Close? Pwede naman yung gusto mo. Talaga? Agad na gumuhit ang tuwa sa mukha nito. Ay siya nga pala, may asawa ka na ba? Bigla niyang pagbabago ng usapan. Pwede silang maging magkaibigan at aaminin niyang may anak sila sa kapag-usapan ng co-parenting. Pero kung sakaling ang may asawa ito o kasintahan, ayaw niya namang manggulo at gawing komplikado ang sitwasyon. Ha? Bakit mo naman biglang naitanong? I just want to make sure. Hindi natin alam ang pwedeng mangyari sa susunod na araw. Bakit? Ano bang mangyayari sa susunod na araw?
Sagutin mo na lang kaya yung tanong ko. Napakamot ito sa ulo at tila nahirapan sumagot. Sana wala. Naisip niya. Kasi kung meron, mas lalo niya lang itong iiwasan. Wala akong asawa pero… Pero ano? May mga anak ako. Ano? Napatayo siya at hindi niya malaman kung ano ang biglang tumusok sa dibdib niya. Nagulat lang ba siya na may anak na ito? O baka dahil sa ideyang nagkaroon ito ng babae bukod sa kanya? Nakakagulat ba? Seryoso ka? At sabi mo mga anak, ilan bang anak mo? Mga 5. 5? Bakit ang dami naman yata? Ano yun? Taon-taon may binubuntis ka? Parang alaswa naman pakinggan nun. Pero iba-iba kasi ang nanay nila. Oh my God! Iba't ibang babae ang binuntis mo? Ano ka, baby maker? Kung ganon, isa lang ako sa mga babaeng nabuntis mo. Hindi naman pala ako ganon ka-special. Ano ba sinasabi mo? Anong nabuntis? Hoy, anong klaseng lalaki ka? Plano mo bang bumuo ng 100 anak? Hindi niya makapaniwalang tanong hanggang sa napahawak ito sa tiyan at humagalpak ng tawa. At nagagawa mo pang tumawa? Hindi ka naaawa sa mga anak mo? Paano na lang kung maghirap ka? Paano mo sila bubuhayin? Teka nga. Iniisip mo talaga na may mga anak ako? Mas lalo siya natigilan. Pinagtitripan mo ba ako? Ipapakita ko sa iyong itsura ng mga anak ko. Inilabas ito ang cellphone saka hinarap sa kanyang screen. Nakaset sa wallpaper ang picture ni Matias kasamang 3 pusa at 2 aso. Yan ang mga anak mo? Yup. Hindi lang naman sanggol ang pwedeng ituring na anak Kahit anong uri basta may buhay at humihinga. Mapaisda o ahas man yan. Mga anak sila na binibigyan ng halaga. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o maiinis. Iritado siyang bumalik sa pag-upo. Kung wala ka na magagawin dito, umalis ka na. Sorry, galit ka ba? Mukha ba masaya ko? Fine, I'm sorry. But I really mean it. Para sa akin, mga anak ko talaga sila. Oo na, pet lover. At saka, ano pala yung sinabi mo kanina? Sabi mo isa ka sa mga babaeng nabuntis. Anong ibig mo sabihin doon? Tumigil ulit siya sa pagtipa. Matias, handa ka bang magkaroon ng isa pang anak? Anong ibig mong sabihin? Hindi siya aso o pusa, pero may buhay at humihinga rin siya. May anak ka? May anak Matias, hindi nito natuloy ang sasabihin nito nang biglang may tumawag sa pangalan nito. Tumatakbong lumapit si Grace, ang sekretary ng kanyang boss. Agad na gumuhit ang tuwa sa mukha ni Matias nang harapin ito at mag-usap ang dalawa. Pakiramdam niya ay naisantabi siya. Hindi niya alam na magkakilala at close ang dalawa. Hindi niya magawang pakinggan ang usapan ng mga ito, kaya nagpasya siyang umalis at dumiretso sa CR. Hindi niya maiwasang mainis habang nakatingin sa sariling refleksyon sa salamin. Selos bang nararamdaman niya? Kung tutuusin, matagal na siyang in love kay Matias. Simula pa nung una silang magkakilala. Sobrang nasaktan siya nang umalis ito. Pero ngayon na malapit na ito sa kanya, hindi niya maiwasang isipin na parang ang layo-layo pa rin ito at hindi niya maabot. Nang sumunod na araw, nagkaroon ng family day activity sa school ng anak niya. Nag-file siya ng leave para makadalo. Hindi naman ganoon kahektik ang workload niya, kaya agad naman siyang inaprubahan ng immediate supervisor niya. Bilang bahagi ng programa, bawat pamilya ay kailangang magdala ng isang putahe para sa gagawing picnic sa mismong school grounds. Dahil wala na siyang oras para magluto, umorder na lang siya ng food trays mula sa isang catering service at nagpaluto ng spaghetti. Mommy, lahat ng classmates ko siguradong kasama nilang daddy nila. Mommy, bakit po kasi hindi na lang kayo mag-asawa ulit? O kaya dapat sinama na lang po natin si Tito. Kunwari siya na lang po yung daddy ko. Usal ni Sky habang nasa kotse sila at nagmamaneho siya papunta sa school nito. Masyado akong busy para maghanap pa ng makakasama sa buhay. At saka may pasok ang Tito Meiko mo, abalo yun sa pag-aaral. Eh di maghanap na lang po kayo na lalaki sa work nyo. Sigurado naman po na maraming single sa kumpanyang pinagtatrabahuan mo, Mommy. At saka maganda ka po like me. I'm sure may mga lalaki na may crush sa inyo. Kung talagang bata ka, naiisip mo na agad ang mga ganyang bagay. May company policy sa kumpanya na bawal i-date ang katrabaho. Kapag ginawa ko yon, baka matanggal ako. Eh di yung daddy na lang po ng classmate ko, Mommy.
Daddy lang po ang meron siya at palagi ring busy kasi madalas hindi dumadalo sa meetings. Same po kayong busy. Sa tingin ko magkakasundo kayo. Malay mo naman, may girlfriend pala yun. At saka hindi ko pa nakikita yun. Baka hindi ko type. Nakita ko na po siya sa family tree pictures nung nagpa-project po si teacher. Gwapo siya, Mami. Medyo may kaedaran lang. Ay, ayoko nang may edad. Sige na, Mami. Pagdating natin doon, magkikita rin naman kayo eh. Papakilala kita sa daddy ni Jairo. Paano kung wala siya? Sabi mo nga busy siya, di ba? Mali mo naman, nandun siya. Paano nga kung wala? Ay, naku, Mami. Pinag-cross nito mga braso sa dibdib na para bang nai-stress na sa kanya. Paano na lang kung mawala ako? Sino na lang mag-aalaga sa'yo? Bata ka pa at mas matanda ako sa'yo ng triple sa edad mo. Mas mauna pa ako mawala sa'yo. Ilan sandali lang ay nakarating na sila sa destinasyon. Hininto niyang kotse sa parking lot ang paaralan at bumaba na. Lumabas na rin si Sky at sabay silang pumasok sa gate. Tumungo sila sa quadrangle kung saan ginaganap ang activity. Pagdating doon, nakaset up ng stage na may ilang dekorasyon tulad ng mga lobo. Marami na ring mga magulang. Ang iba'y kumpletong kasama ang nanay at tatay. Hindi niya maiwasang malungkot para sa anak niya. Siguradong naiinggit ito sa mga kaklase nito. Mami, yun po si Jairo. Bigla siyang hinila ni Sky papunta sa isang batang lalaki. Hi, Jairo. Kumaway si Sky habang todo ang ngiti. Hi, Sky. Kasama ko si Mommy. Saan ang daddy mo? Bakit mo siya hinahanap? Wala kang mommy at wala akong daddy. Sa tingin ko, bagay ang mga parents natin. Baliw, may girlfriend ng papa ko. Ano? Pero magaling mag-alaga ang mommy ko. Ayaw mo ba siya maging mommy? Bumaling ang tingin ng bata sa kanya. Namula ito at halatang nahiyang napayoko. Siyempre gusto, pero ayoko maging kapatid ka. Grabe ka naman. Araw-araw kita nililibre pero ayaw mo pala akong maging kapatid. Sky, awat niya sa anak. Family day ngayon, kaya kahit hindi kayo maging magkapatid, sa mata ng Diyos, pamilya tayong lahat. At saka isa pa, may girlfriend na palang daddy ni Jairo eh. Hindi naman tamang maging kontrabida ako sa kanilang dalawa, di ba? Napanguso si Sky. Opo, naiintindihan ko po. Muli itong humarap kay Jairo kahit nakabusangot ang mukha. Sorry, ayoko na palang maging kapatid ka. Hahanapan ko na lang ng ibang lalaki si Mommy. Ayos lang. Pero kung gusto mo, kasama kong tito ko, single din siya. Talaga? Jairo! Biglang may lalaking tumawag sa bata at patakbong lumapit sa pwesto nila. Uncle Matt! Tawag naman ng bata sa lalaki. Namilog ang mga mata niya. Pakiramdam niya ay nabato siya sa kinatatayuan. Gusto niyang isipin na namamalikmata lang siya, pero hindi. Si Matthias Theodore ang uncle ni Jairo. Nang tumingin ito sa kanya, ay agad ding gumuhit ang gulat sa mukha nito. Sarina, I didn't expect you here. Nandito ka rin pala. Oo, kasama ko ang... Bumaba ang tingin niya kay Sky at tila doon lang nag-sink in sa kanya ang mas malalang bagay na kailangan niyang pagtuunan ng pansin. Sinadya ba ng tadhana na pagtagpuin ng mag-ama at sa araw pa mismo ng family day? Paraan ba yun para makumpleto sila? Anak mo? Tanong nito. Oo, siya nga pala si Sky. Ilang taon na siya? 7 years old. That was... May gusto itong sabihin ngunit hindi magawang ituloy. Sa halip ay umupo ito at pinantayan ang anak niya. Hi, I'm Matthias Theodore. Ako ang tito ni Jairo. Magkaklase ba kayong dalawa? Hello po, ako naman po si Skyler Aratniel Hidalgo. At opo, magkaklase po kami ni Jairo. Haba naman ang name mo. Sky na lang po for short. Mister, ano po pwede kong itawag sa inyo? Pwede mo rin akong tawaging Uncle Matt. Uncle Matt, kilala niyo po si Mommy? Umangat ang tingin sa kanya ni Matthias na tila ba may makukuhang sagot mula sa kanya. Magkatrabaho kami ng mami mo sa kumpanya. Talaga po? Ibig sabihin close po kayo? Sa tingin ko naman oo, pero medyo may pagkamasungat kasi yung mami mo. Hindi niya ako pinapansin. Hoy!
agad niya saway sa lalaki. Huwag mo ako sinisiraan sa anak ko. Bakit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Ayaw mo kasi pumayag sa invitation ko. Gusto ko lang naman na makasama ka mag-dinner. Dito ka talaga gagawa ng eksena. Hindi ako gumagawa ng eksena. Ano pa kasing masama doon? Mag-iibigan naman tayo ah. Ang kulit mo ah. Sky, may mali ba sa sinabi ko? Wala namang masama ako magdi-dinner kami ng mami mo, di ba? Anita sa bata na para bang naghahanap ng kakampi. Uncle, kapag ang lalaki nagyaya ng dinner, hindi yun for friends lang. Ibig sabihin nun, gusto mong mas mapalapit ang loob niyo kay mommy. Napangiti siya. Hindi niya inaasahan ang sagot ng anak niya. Oh, kita mo na? Buti pang bata mas matalino sa'yo. Ganon? O sige, sabihin na natin na ganon nga yun. Gusto kong mas mapalapit sa'yo, Sarina. At gusto pa rin kitang iyayin ng dinner. Pwede mong isama si Sky, mas okay yun. Hindi na siya nakasagot nang umalingaw-ngaw ang malakas sa boses ng MC mula sa stage. Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga minamahal nating magulang, guardians at syempre sa ating mga estudyante. Welcome po sa ating annual Family Day celebration. Ngayong araw ay hindi lamang tungkol sa mga palaro at pagkain ng ating pagtitipon. Layunin ng programang ito na mas mapalalim pang samahan ng bawat pamilya at mabigyan ng pagkakataon ng ating mga bata na makagawa ng masasayang alaala kasama mga taong pinakamahalaga sa kanila. Mamaya po ay makikita natin ang iba't ibang interactive activities, games at syempre ang inihandang family picnic ng bawat section. Sana po'y makiisa at mag-enjoy ang lahat dahil ang araw na ito ay para sa inyo at sa inyong mga anak. Agad namang napuno ng palakpakan at hiyawan ang buong venue habang nagsisimula ng maging mas masigla ang paligid. Ilang sandali lang ay nagsimula ng unang activity. By pair ang naging setup ng laro. First game po natin ay ang balloon balance relay. Kailangan dalhin ng parent at child pair ang lobo mula sa starting line hanggang finish line ng hindi gumagamit ng kamay. Kapag nahulog ang balloon, balik po kayo sa umpisa. Agad namang nagtilian at nagtawanan ng mga bata habang nagsipwesto ang bawat pares. Mommy, tayo na! Excited na hinila ni Sky ang kamay niya. Dahan-dahan lang baka madapa ka. Natatawa niyang sabi bago sumunod sa anak. Nang magsimula ang laro ay halos hindi sila makausad dahil palagi niyang nahuhulog ang lobo sa pagitan ng mga hita niya. Napalingon siya sa kabilang pair at nakita niyang nangunguna sila Matias at ang pamangkin nito. Hindi siya nagpatalo kaya mas hinigpitan niyang pag-ipit sa lobo at mas maingat ngunit binilisan ang pagkilos. Mommy, wag ka pong gumalaw ng mabilis! Ngunit ang maabot niya ang finish line ay doon pa bumigay ang mga tuhod niya kaya tuluyang nanalo si Matias. Matapos ang unang laro ay agad yung sinundan ng iba pang activities. May sack race, paper dance at hulaan challenge kung saan kailangang kilalanin ng mga magulang ang drawing ng kanilang anak. Sa paper dance, hindi napigilang matawa ni Sarina nang halos magkabungguan sila ni Matias habang paliit ng paliit ang papel na tinatakpan nila. Ngunit sa dami ng laro ay wala man ay siyang naipanalo. Samantalang halos mapuno ng kamay ni Matias sa dami ng hawak nitong premyo na nakalagay sa mga supot. Pagod siyang napaupo sa isang bench habang naglalatag na ng picnic cloth ang ibang mga magulang bilang bahagi ng programa. Ang galing mo kanina! Biglang lumapit si Matias at umupo sa tabi niya at inabutan siya ng tubig. Masama niya itong pinalingan ng tingin, ngunit tinanggap pa rin niya ang tubig dahil kanina pa siyang hinihingal sa sobrang pagod. Ay, nangaasar ka ba? Usal niya matapos uminom. Hindi naman, nakakatuwa lang. Baka sa mukha mo na desidido ka manalo. Ano nakakatuwa dun? Compliment yun, hindi na kailangan ng paliwanag. Thank you sa compliment ah. Ikaw dapat ang purihin, masyado mong ginalingan. Halos lahat ulit ng premyo napunta sa'yo. Mapagbigay naman si Jairo. Tingnan mo, pinatian niya sa Sky. Napalingon siya sa anak niya. Sa hindi kalayuan ay kasama nito si Jairo. Kapwa binubuksan ng mga ito ang isang supot kung saan nakalagay ang mga premyo. Puro pagkain ng laman noon at pinagatian yon ng dalawa. Nakakatuwa sila. Biglang bumaling ang tingin ni Sky sa kanya at tumakbo ito palapit
habang maraming dalang chocolate na sinuksok sa maliit itong shoulder bag. Mommy, tignan mo, binigyan ako ni Jairo ng pagkain. Wow, oo nga, ang dami Nag-thank you ka ba kay Jairo? Opo, Mommy. Good girl. Mommy, maglatag na po tayo ng picnic lot. Ay, oo nga pala. Agad niyang hinalungkat ang dala niyang bag. Ngunit kahit anong hanap niya, ay wala siya makitang picnic lot. Nakalimutan ko magdala ng picnic lot. Paano yan, Mommy? Ganito na lang. Hindi naman marumi yung damuhan. Uupo ako tapos kakandungin na lang kita, okay? Biglang tumikhim si Matias na kanina pa nakaupo sa tabi niya. Malaki yung nadala kong picnic lot. Kung ayos na sa inyo, pwede kayong makishare sa amin. Mas marami, mas masaya, di ba, Sky? Baling nito sa bata. Opo. Mommy, makishare na lang po tayo kina Uncle Matt. Bumaling ang tingin niya kay Matias na tila hinihintay rin ang sagot niya. Napabuntong hininga siya. Wala naman siyang dahilan para tumanggi. Mas okay na rin yun para makapag-bonding ang mag-ama. Pagkatapos niyon, pagkatapos ng lahat ng activity, sasabihin na talaga niya ang totoo. Ay, oo na, sige na. Saan ba tayo pupwesto? Tumayo si Matias habang bitbit ang bag nito, saka pumwesto sa damuhan na hindi masyadong nasisikatan ng araw. Dito tayo. Aya nito habang inilalabas ang picnic lawn. Lumapit sila ni Sky. Inilapag niya sa isang gilid ang bag at tinulungan itong ayusin ang pagkakalatag ng picnic lot. Matapos noon ay nagsiksikan sila doon habang nakalatag sa harapan nila ang mga dalang pagkain. Akala ko ba malaki ang dala mong picnic lot? Natatawa niyan sabi dahil nakalabas ng isang paa nito sa damuhan habang naka-Indian seat ito. Ganoon din siya. Samantalang ang dalawang bata ay maayos na nakaupo sa nilatag na sapina. Sakto lang talaga para makaupo ng maayos ang dalawa. Pinagkasya naman tayo Mas okay nga yung ganito. Malapit tayo sa isa't isa. Anito sa nagbibirong tono. Malapit naman tayo noon pa, tapos bigla kang lumayo. Makahulugan yan, Turan. Nagsalubong ang mga kilay nito. Kailan ako lumayo? Nung umalis ka, para sa panibago mong assignment. Yun ba? Kung pinigilan mo ako, hindi naman ako aalis sa tingin mo kaya kong gawin yun? Trabaho mo yun, career mo. Sino ba ako para hadlangan ka sa isang bagay na nagpapasaya sa'yo? Pinapasaya mo rin naman ako. Sa anong paraan naman? Sa tuwing kasama kita. Basta ikaw, sabihin mo lang na huwag mo na akong umalis. Hindi ako makinig sa Rina. Sus, talaga lang Hindi ka naniniwala? Totoo yun. Uncle Matt, Biglang usal ni Sky na nakaupo sa tabi niya. nililigawan mo ba si Mommy? Inosenteng tanong nito na ikinaawang na bibig niya. Sky, anong nililigawan? Saan mo naman nakuha ang salitang yan? Kapag nakangiti daw ang lalaki sa isang babae tapos kakaibang tingin, yung parang nag-i-spark ang mga mata tapos mahilig magbitaw ng mga punchline, ibig sabihin daw nun, may gusto sa yung lalaki. Agad na umakyat ang dugo sa mukha niya. Napatingin siya kay Matias na napapakamot sa pisngi habang hindi makatingin ng diretso sa kanya. See? Hindi naman siya ganun tumingin, Sky. Kala mo lang may spark pero guni-guni mo lang yun. Talaga? Mas tinitigan pa ng bata si Matias habang panay ang iwas ang tingin ng lalaki. Para bang nahihiya ito. Mommy, kapag daw nahihiyang tumingin ng lalaki sa isang babae, ibig sabihin may gusto siya sa'yo. Hindi siya makatingin ng diretsyo kasi nahihiya siya at kinakabahan. Ikaw talagang bata ka. Ang dami mong alam no? Muli niyang hinarap si Matias at napansin na sobrang pamumula ng mukha nito. Hindi kaya totoo ang sinasabi ni Sky? Nagbibiro lang yung anak ko. Huwag mo sanang personalin. Napangat siya ng tingin nang bigla itong tumayo. Mag-CR lang ako. Paalam nito bago umalis. Nakakapagtaka lang dahil ibang direksyon ang dinaanan nito, hindi papuntang CR. Tita Sarina, kamukha niyo po yung babae sa gallery ni Uncle Matt. Biglang sabi ni Jairo. Napakarap siya. Picture ko sa gallery? Sure ka bang ako yun? Baka naman kamukha ko lang. Natigilan ng bata at bahagyang napaisip. Siguro nga po. Pero kamukha niyo po talaga Ang kaso, blonde naman po yung kulay ng buhok ng babae sa picture. Baka nga po hindi kayo. Blonde? Nakita mo ba kung anong date tinake yung picture?
Di ko po natignan eh. Ganun ba? Bland ang buhok niya nung makilala niya si Matias. Hindi kaya siya talaga yun? Baka hindi. Ayaw niya namang mag-assume. Ngunit hindi niya rin maiwasang magselos kung sakaling ngang hindi siya yon. Kumain na kayo, siguradong gutom na kayo. Inilabas niya mga utensils at pinaghain ng dalawa. Matapos noon ay tumayo siya. Magsi-CR lang ako saglit kumain lang kayo. Paalam niya bago tumungo sa direksyong pinuntahan ni Matias. Napadpad siya sa isang mahabang hallway kung saan walang masyadong tao. Nagpalinga-linga siya para hanapin ang lalaki hanggang sa natanaw niya itong nakatayo malapit sa cashew tree. Napangiti siya tumaktong tatawagin ito pero napansin niyang hindi pala ito mag-isa. Naharangan kasi ng isa pang puno ang pwesto ng mga ito. Nang lumapit pa siya ng kaunti ay nakita niya si Grace, ang assistant ng boss niya. Magkaharap ang dalawa tila may seryosong pinag-uusapan. Hindi niya maiwasang mas lumapit pa para pakinggan ang usapan ng mga ito. Matias, gusto kita. Grace, ano ba sinasabi mo? Nagsimula akong mahulog sa'yo nung madapa ako habang nagja-jogging. Tinulungan mo ako at binendahan pa ako. Ikaw nagatid sa akin pa uwi. Simula nung araw na yon, hindi ka na nawala sa isip ko. Alam kong pagkatapos mo rito, aalis ka na uli para sa flight mo. Kaya gusto ko nang umamin habang may pagkakataon pa. Matias, gustong-gusto kita. Gusto mo rin naman ako, di ba? Kasi kung hindi, bakit ang bait mo sa akin? Grace, alam mo naman na. Hindi niya sinasadyang makatapak sa tuyong dahon na siyang lumikha ng tunog. Sabay na napalingon sa kanyang dalawa. Sorry, hindi ko sinasadyang makinig sa usapan niyo. Sige lang, mag-usap lang kayo. Napadaan lang naman ako. Paalam niya bago agad na umalis. Mabilis sa mga hakbang niya habang naglalakad palayo. Hindi niya alam kung saan ang destinasyon niya dahil hindi rin niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya rin magawang bumalik sa mga bata dahil sa bigat na nararamdaman niya. Sarina! Tawag ni Matias nang mapunta siya sa tapat ng isang hardin. Oh, bakit ka sumunod? Iniwan mo si Grace? Mali ang iniisip mo. Bakit? Ano ba nasa isip ko? Nagtapat siya sa akin ng damdamin pero nireject ko naman agad siya. Agad? Parang nagdalawang isip ka nga eh. Ang totoo, nagulat talaga ako nung umamin siya sa akin. Para ko na siyang kapatid o kamag-anak. Ni minsan hindi ako nagkaroon ng kung ano man nararamdaman para sa kanya. Ayoko lang na masaktan siya kaya nag-isip ako ng mas magandang salitang hindi masyado makakasakit sa damdamin niya. Hinarap niya ito habang nagsisimula ng umapaw ang luha sa mga mata niya. Bakit ka ba nagpapaliwanag? Ano naman kung tanggapin mo yung nararamdaman niya at maging kayo? Maganda naman siya at work-oriented. Magaling siya sa trabaho at mahusay makisama sa mga workmate niya. Kung tutuusin, halos magkasundo pa nga yung ugali niyong dalawa eh. Bagay kayo. Pero ibang gusto ko. May iba ka palang gusto. Muling nadurog ang puso niya. Sino naman kayang maswerteng babaeng gusto nito? Sarina, kapag ba tinanggap ko yung feelings si Grace, suportahan mo kami? Ha? Anong klaseng tanong yan? Sagutin mo na lang. Oo naman. Bakit naman hindi? Mabait naman siya. Magiging masaya ka ba para sa aming dalawa? Oo naman. Wala naman dahilan para malungkot. Kung gano'n, bakit ang lungkot-lungkot ang mga mata mo? Ha? Hindi Parang hindi naman. Ano ba sinasabi mo? Nagselos ka ba? Sinabi mo sa akin noong nakaraan sa ibang posisyon ako nag-a-apply imbes sa pagiging kaibigan lang. Anong ibig mo sabihin doon? Halos araw-araw kong iniisip yun. Naguguluhan ako. Gusto kong mag-assume pero ayokong pangunahan ang nararamdaman mo. Gusto kong marinig mula sa'yo. Ano ba talagang ibig sabihin nun? Wala akong ibang ibig sabihin doon. At saka bakit naman ako magsiselos? Ano namang karapatan ko, di ba? Boyfriend ba kita? Hindi naman, di ba? Siyempre, meron kang karapatan. Kailangan ba talagang magkasintahan ng dalawang tao bago makaramdam ng selos? Fine. Sige. Sabihin na nating nagsiselos nga ako. Ano naman? Ano namang magagawa ko? Mapipigilan ba kita na magkagusto sa iba? Mapipigilan ba kita na huwag nang umalis at manatili na nandito habang buhay? Ang hirap sa'yo, masyado kang manhid. Hindi mo maramdaman na matagal na kitang gusto. Umawang ang bibig nito at maya-maya ay bumukas ang tuwa sa mukha. Gusto mo ako?
Oo, gusto kita. Gustong-gusto kita matagal na. 7 years ago pa, since day one na nagkakilala tayo. Sa sobrang pagkagusto ko sa'yo, sinadya akong magkaanak sa'yo. Sinadya? Anong ibig mo sabihin? I told you that I always take pills to avoid getting pregnant. Para kahit hindi ka na gumamit ng protection, ayos lang. But that was a lie. Dahil ang totoo, gusto ko lang talagang magkaanak sa'yo. Naisip ko that if I ever get pregnant with your child, hindi ka aalis at mananatili ka na lang sa tabi ko. Para akong baliw, di ba? But at the end of the day, umalis ka pa rin. Hindi ka pa nagpaalam. Saka ko pa nalamang buntis ako nung nakaalis ka na. And when I was ready to move on, doon naman ako nanganak. Paano ako makaka-move on kung araw-araw ko makikitang ano ko, tapos ikaw yung maalala ko? Mahaba niyang turan habang tuloy-tuloy din ang pagturo ng mga luha niya. Bahagyang nanlaki ang mga mata nito. Bakit mo nagawa yun? I just love you. Sorry kung naging selfish ang desisyon ko. Ako dapat yung mag-sorry sa'yo. Galit dapat ako pero mas nangingibabaw yung sakit na naramdaman ko. Dahil mag-isa mong hinarap lahat yun. Napayuko siya at hindi magawang harapin ng diretsyo si Matias. Ano ko si Sky? Oo, anak mo siya. Matias, alam ko naman na hindi mo ko gusto at kaibigan lang ang tingin mo sa akin eh. Nakaya ko namang buhayin si Sky na mag-isa. Don't worry, hindi kita pipiliting maging ama sa kanya kung ayaw mo. Sino naman nagsabi sa'yo na hindi kita gusto? At sino rin na nagsabi sa'yo ayaw kong maging ama kay Sky? Sarina, the reason why I came back was all because of you. Di mo alam kung gaano ko kasaya nung una kita makita sa kumpanya. Masaya ka kasi para sa'yo. Kaibigan lang ako na matagal mo nang hindi nakita. Akala mo ba kaibigan lang tingin ko sa'yo? Dahilan ko lang yun para mapalapit sa'yo. Pero ang totoo, gusto kita. Mahal kita. I've been wanting to say this to you. Hindi lang ako makahanap ng tiyempo kasi pakiramdam ko iniiwasan mo ko eh. Eh sino bang mas manhid sa atin? Natigilan siya. Tama bang narinig niya? Totoo ba yan? Hindi mo ko niloloko? Humakbang ito palapit. Bakit naman kita lolokohin? Kung ganun, bakit ka umalis? Hindi ka nga nagpaalam sa akin na umalis ka eh. Noong mga panahong yun, hindi pa klaro sa akin ang nararamdaman ko. Pero nang malayo na ako at gusto kitang balikan, doon ko napagtanto na mahal kita. Pero ang tagal mo naman bumalik. 7 taon ka nawala. Nagkaroon ng problema sa negosyo ng family ko. Tapos naging sobrang busy ko rin sa trabaho dahil ako yung naging head pilot ng airline. Noong mga panahong yun, naisip ko na baka may lalaki nang pumuporma sa'yo. Alam ko rin na nasaktan kita nung umalis ako. Kaya ayoko naman bigla na lang ulit bumalik para guluhin ka. Kaya ba nandito ka ngayon? Kasi gusto mo nang maging maayos tayo? Oo, gusto ko maging pamilya tayo. Ako, ikaw at si Sky. Gusto ko makasama kayong dalawa. Pero, aalis ka rin naman pagkatapos ng 1 buwan. Ang totoo, hindi na ako tuluyang mawawala pagkatapos nun. Napakunot noon niya. Anong ibig mo sabihin? Nag-request ako ng home base at final route leg ko ay laging pabalik ng Pilipinas. Ibig mo sabihin? Ibig sabihin, kahit may international flight ako, ang ending ng roster cycle ko, uwi pa rin dito. Hindi na ako mawawala ng matagal tulad ng dati. Kapag tapos na ang flight rotation ko, nakakauwi rin agad ako. Kaya huwag ka na mag-alala. Aalis ako pero babalik agad ako para makasama kayo. You're my home, Sarina. Sa'yo lang ako uuwi kahit saan ako magpunta. Pero si Grace, ano bang relasyon niyo? Si Grace, kapatid siya ng papa ni Jairo. Tapos ang kapatid ko naman ang mama ni Jairo. I told you, na-reject ko na siya. Sinabi ko na rin sa kanya na ikaw gusto ko. Kaya siya nandito kasi birthday din ngayon ng lolo niya. Sinundo niya lang si Jairo at nagkataon na nagkasalubong kami kanina. Kung gano'n, gusto kita at gusto mo ko. Ibig sabihin ba nun? Tayo na? Hindi ako sigurado. Ano? Matapos na lahat na sinabi mo, ayaw mo pa rin ng label? Ang ibig sabihin, ang totoo kasi niyan, ito yung unang beses na nagkagusto ko sa isang babae. At hindi ko alam kung paano ba nagkakatuluyan ng 2 tao. Dapat bang ligawan muna kita? Base sa research ko, ang paraan ng panliligaw ay hatid sundo sa work o kung saan man pupunta ang nililigawan. Tapos bibigyan ng mga regalo kaya palaging mag-update sa mga bagay na ginagawa.
Teka, seryoso ka ba? Ang galing mo nga nung nilandi mo ako 7 years ago. Kaunting akit mo lang, nadala mo agad ako sa kama. Iba naman kasi yun. Hindi pa ako seryoso noon. Pero ngayon, seryosong seryoso na ako. Ayoko na sayangin pang pagkakataong to. Kaya ano sa tingin mo? Dapat na ba nating gawin yung mga ginagawa sa ligaw stage? Ikaw pa lang ang lalaking nakakilala ko na tinatanong ang babae kung dapat ba siya maligaw o hindi. Hindi ba ganun yun? Fine, babaguhin ko. Sarina, pwede ba kita ligawan? Hindi ako yung pinaka-the best na lalaki. Pero gagawin kong best ko para maging karapat-dapat para sa'yo at para kay Sky. Sus, wag na. Pambata lang yun, ligaw-ligaw pa. Ang tanda na natin para magligawan, no? Sa tingin mo ba, may oras pa tayo para gawin yun? Siyempre naman, wala naman sa edad yun eh. At saka masarap din namang umarte na bata minsan. Wag na nga kasi. Are you rejecting me? Fine. Pinapayagan na kita maligaw at sinasagot na agad kita. Tayo na. Simula ngayon, boyfriend na kita at girlfriend mo na ako. Next year na agad ang kasal at ipapakilala kita bilang ama kay Sky. Bukas sa Royal Resto, 8 p.m. ng gabi. Okay na? Ang bilis ah. Ano mabilis? Ang tagal ko kayang hinintay yung pagkakataong to. Ikaw lang naman yung mabagal eh. Inabot ka pa talaga ng 7 taon para sabihin yan. Teka, so unang araw natin bilang magkasintahan pero inaaway mo na agad ako? Anong gusto mo sabihin ko? I love you, mahal kita baby, love love, mama, chup chup. Ganun ba? Natawa ito habang diretsong nakatingin sa kanya. Bakit ka tumatawa? Wala lang. Mas lalo lang akong nai-inlove sa'yo. Sus, kunwari ka pa. Totoo kaya? I love you. Tumigil ka nga. Pero I love you too. Unti-unting lumapit ang mukha nito. At nang sa wakas ay magdidikit na mga labi nila, biglang may sumigaw sa matinis na boses. Mommy! Agad niyang naitulak si Matias at nagkunwaring parang walang nangyari. Sky, bakit nandito ka? Iniwan mo si Jairo? May dumating po babae. Ang sabi ni Jairo, tita niya raw yun, sasama raw siya sa babae para umattend sa birthday ng lolo niya. Ah, ganun ba? Mabuti naman at nahanap mo kami. Sinamahan po ako ng babae. Ang sabi niya, dito ka raw po niya nakikita. Agad niyang naisip si Grace. Malamang ay sumunod ito nang sundan siya ni Matias. Pumwesto ang bata sa gitna nila at nagpalipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Magkikiss ba kayong dalawa ni Uncle Matt? Hindi. Mali yung nakita mo. May dumi lang sa mukha ko tapos tinulungan niya akong tanggalin yun. Dahilan niya. Mommy, wag ka na pong mag-deny. Sigurado po ako sa nakita ko. Sabi na nga ba may something sa inyong dalawa eh. Humarap ito kay Matias. May gusto ka po ba kay Mommy? Direktang tanong nito. Umupo ang lalaki para pantayan ang bata habang nakarehistro ang ngiti sa mukha. Halata ba? Opo, may magic po yung mga mata ko. Nakikita ko ang mga bagay na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Talaga? Ang galing naman. Kung ganon, ang nakikita mo sa akin? Nakikita ko po yung nag-i-spark yung mga mata niyo kapag nakatingin kayo kay Mommy. At malakas pong kutob ko na may gusto kayo sa kanya. Kung ganon, hindi ko na itatanggi pa. Gusto ko nga mami mo. Ayos lang ba kung share tayo sa mami mo? Hindi niyo po sasaktan si Mommy? Of course not. Pinangako ko sa sarili ko na hindi ko na ulit siya sasaktan. Gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat sa pagmamahal ng mami mo. Uli? Ibig sabihin, nasaktan niyo na po siya dati? Yes, I made a huge mistake by leaving her alone. Kaya hindi ko na ulit siya iiwan. Okay. Dahil dyan, daddy nang itatawag ko sa inyo. Hired na ako as your dad? Opo. Ang bilis naman ng promotion ko. Pero di ba po kayo naman talaga ang dad ko? Tulad ng bata na nagpatigil sa kanilang dalawa. Nagkatinginan sila ni Matias. Wala pa siya nababanggit tungkol sa ama ni Sky, kaya paano nito nalaman yon? Napaupo na rin siya para pantayan ang anak. Sky, paano mo nalaman? Mommy, hindi naman po ako bulag eh. May similarities po kaming dalawa. Sabi ni Jairo nung umalis ka, magkamukha raw kami. At saka halata kaya sa mga kilos nyo na may past kayong dalawa. Sabi mo, Mami, iisa na laki lang ang minahal mo sa loob ng 7 taon. At yun ang daddy ko. Eh di si Daddy Matt nga yun. Umawang ang bibig niya bago siya natawa. Matalino talagang mag-isip si Sky kahit na bata pa.
Sky, wala ka bang tampo kay Daddy? Ilang taon akong wala sa tabi mo. I'm really, really sorry kasi naging mahina at duwag ako. Hindi ako nagpakalalaki para sa mami mo. Pasensya ka na kung ngayon lang ako dumating. Hingin tawa ni Matias habang nakayuko. Daddy, ayos lang po yun. Hindi po ako galit. Dapat nga maging masaya ako dahil dininig ng Diyos ang hiling ko na magkaroon ng daddy. Basta wag na po kayong umalis ha. Siyempre naman, payakap nga si Daddy. Power hug! Binuka ni Sky ang mga braso at sinalubong ng yakap ang daddy nito. Hinayaan niya lang ang dalawa na magyakap ng ilang segundo bago siya nakisali. Sali naman ako, group hug! Agad siyang lumapit at sabay na niyakap ang dalawa. Matapos niyon ay nagtawanan sila. Mommy, Daddy, balik na po tayo sa venue. Ituloy po natin yung picnic. Aya ng bata, saka hinila mga kamay nila ni Matias pabalik sa venue. Nang makabalik sila roon, masaya nilang pinagsaluhan ng spaghetti na hinanda niya at ang cake na dala ni Matias. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, naranasan niyang magkaroon ng masaya at kumpletong pamilya. Isang bagay na hindi niya naranasan nung maliit pa siya. Bata pa lang kasi siya nang mamatay ang papa niya, habang ang mama niya naman ay umalis sa bahay nila at hindi na bumalik. Ang balita niya lang ay nagpakasal na ito sa ibang bansa. Noong mga panahong yon, ang lolo at lola niya ang nag-alaga sa kanila ng kapatid niyang si Aris, na sanggol pa lang noon. Masaya niyang pinanood ang banding ng mag-ama. Mabuti na lang at hindi na mararanasan ni Sky ang pangungulila sa isang magulang. Anong iniisip mo? Biglang tanong ni Matias. Wala lang, masaya lang ako. Bigla nitong hinawakan ang isa niyang kamay at marahang hinibas yun. Minsan, iniisip ko kung coincidence lang ba na nagtagpo tayong dalawa o plano talaga yun ng Diyos. Tulad ngayon, hindi ko alam na pupunta ka rito at malamang nagulat ka rin na makita mo ko. Hindi ba parang ang galing ng timing? Family day ngayon at ito yung naging pagkakataon natin para mabuo tayo. Makahulugan to nito. Oo nga, kung hindi tayo pinagtagpo, may tao kayang inilaan ng Diyos para sa atin? Bakit mo naman naisip yan? Malamang tayo nakalaan para sa isa't isa. Naisip ko lang din, baka may ibang taong nakalaan para sa atin. Pero hindi lang natin nakakatuluyan kasi mas nauna nating nakilalang isa't isa. Kung totoo man yan, siguradong may nahanap na rin yung iba. Tayo pa rin naman kasi ang pipili kung sino yung mamahalin natin. Tayong gumagawa ng tadhana natin at hindi yung pwedeng diktahan ng tadhana o ng kahit ano. Sa bagay, di ko naman sinasabing may ibang nakatadhana sa akin, naisip ko lang naman. Wag mo na ngang isipin yun. Anito habang nakabusangot ang mukha. Bakit parang galit ka? Anya, saka mas sinilip ang mukha nito. Baka mamit mo yung sinasabi mo nakalaan para sa'yo. I might lose my mind if I ever see you with another guy. Nagsaselos ka sa taong hindi nag-e-exist? Natatawa niyan sabi. Hindi no? Bumaling ang tingin nito sa anak nila. Sky, sa tingin mo ba may masigit pa sa akin? Napahawak si Sky sa baba nito at bahagyang napaisip. Wala, Daddy. Para sa akin, kayo po yung pinakagwapo, pinaka-astig at pinaka-the best sa lahat. Todo ang ngiti ni Matias dahil sa mga papuring natanggap nito. Oh, see? Kids don't lie. Ako ang pinaka-the best kaya wala akong dapat na ikaselos. Natawa na lang siya dahil masyadong kinalingan ni Sky ang pambobola sa daddy nito. Hindi na sayang ang bawat sandali na puro sila asaran, kulitan at tawanan. Lumipas ang ilang oras at natapos ng programa. Iniligpit na nila ang mga gamit at naghandang umalis. Pagdating sa parking, nagpumilit si Sky na sa kotse ni Matias sumakay. Pumayag naman agad siya dahil gusto rin ni Matias na makabanting pa ng mas matagalang anak. Halos magkasabay lang ang mga sasakyan nilang huminto sa tapat ng bahay niya. Bumaba siya mula sa kotse at sinalubong si Sky nang makababa ito mula sa sasakyan ni Matias. Bye, Daddy! Paalam ni Sky. Akala niya'y paalis ng lalaki pero bumaba ito mula sa kotse. Pwede ba akong makitulog sa bahay niyo? Makikitulog ka? O sana, kung ayos lang. Gusto mo ba dito ka na lang tumira sa bahay? Napakurap ito na para bang himala ang pagyayaan niya. Malaki naman ang bahay nila sa katunayan. Sobra-sobra pa nga laki noon para sa kanilang tatlo ni Sky at ng kapatid niya.
Nakakahiya naman. Napakamot ito sa likod ng ulo. Ano nakakahiya doon? Ayaw mo? Nakakahiyang tumanggi. Bukas din, babalik ako sa apartment ko at kukunin ang mga gamit ko. Dadalhin ko lahat dito para dito na ako titira. Yay! Dito natitira si Daddy! Agad na napatalon sa tuwa si Sky at hinawakan sa kamay ang daddy nito. Tara na po, pasok na po tayo sa loob. Pagpasok sa loob, naabutan niyang kapatid niyang kumakain ng chips sa sala habang may pinapanood sa TV. Napatingin ito sa direksyon nila, lalo na kay Matias. Kasunod niyon ay para itong nabato sa pagkabigla hanggang sa nabitiwan ng hawak na chips. Hey, Aris, ikaw na ba yan? Ang laki mo na ah. Tagal nating hindi nagkita. Kumusta? Lumapit si Matias at inakbayan ng kapatid niya. Kuya Mat? Ako nga, long time no see. Ang laki na ng pinagbago mo ah. Tangkad mo na, hindi agad kita nakilala. Kuya Mat! Parang mas magkapatid pa ang dalawa nang mag-fist bump ang mga ito. Close kasi ang dalawa dahil madalas bumisita sa bahay si Mat noon. Ito ang tumayong kuya sa kapatid niya. Alam mo pa, Kuya Mat, si ate, palagi siya nagbumukpok sa kwarto at umiyak. Gabi-gabi, mapagkakamalan mong may multo sa bahay kasi ang lakas ng iyak niya. Para siyang humingi ng hustisya. Kulang na lang, mag-book siya ng flight papuntang US para hanapin ka. Parang batang nagsusumbong si Aris, kaya agad niyang tinakpan ang bibig nito. Pumeke siya ng tawa. Hindi totoo ang sinabi niya. May tama sa utak tong si Aris eh. Huwag kang maniwala sa mga sinasabi niya. Agad niyan dahilan kahit ang totoo ay nangyari talaga yon. Biglang natawa si Matias. Anong tinatawa mo? Hindi talaga ako umiyak no. Nalungkot lang ako ng kaunti. Gaano ka kaunti? Sobrang slight lang. Parang segundo nga lang ang tinagal nun eh. Tapos, happy na ulit ako. Gusto niyan sabunutan ng sarili dahil sinong maniniwala sa ganun dahilan. Natatawan lumapit si Matias kay Aris at hinawakan ng kanang balikat ito. Don't worry, Aris. Simula ngayon, hindi na ulit iiyak ang ate mo. Dito na ako titira. Magkakasama na tayong apat. Ano? Dito ka natitira? Eh di happy family na kayo. Eh paano ako? Ano ako dito, third wheel? Aris, pamilya ka kaya hindi ka third wheel. Pero paano ako matutulog ng mahimbing sa gabi kapag, alam mo na, nagsasabong kayo sa Aray! Malakas na itong hinampas sa braso. Ang dami mo sinasabi. Bumalik ka na nga lang sa pinapanood mo. Kuya Mat, dahil nandito ka na, i-celebrate natin ang pagbabalik mo. Inom tayo. Anito na hindi man lamang pinansin ang sinabi niya. Muli niyang hinampas sa braso ang kapatid. Anong inom? May pasok ka pa bukas. Ang hirap mo pa namang gisingin sa umaga kapag may hangover ka. Kung gusto mo, mag-asawa ka na para may babaeng umasikaso sa'yo. Kuya Mat, si ate pinapalayas na ako. Hindi kita pinapalayas. Ay, bahala nga kayo dyan. Uminom kayo kung gusto nyo. Halika na, Sky. Binuhatan niya si Sky at dinala sa kwarto para paliguan. Sumabay na rin siyang maligo. Matapos niya magbihis at ayusan ng anak, lumabas na sila ng CR. Naabutan niya si Matias na nakatingin sa study table kung saan nakadisplay ang mga pictures na nasa frame at ilang larawang nakasabit sa pader. Ang cute ni Sky na malit pa siya. Anito habang malawak ang ngiti. Agad na tumakbo ang bata papunta kay Matias. Talaga, Daddy? Cute ako? Hinarap nitong anak nila. Siyempre naman, cute ka. Ikaw ang pinaka-cute na bata sa lahat. Kayo naman po, Daddy. Kayong pinakagwapo sa lahat. At si Mami naman ang pinakamaganda sa lahat. Ani Matias. Natawa siya. Alam ko na kung kanino nagmana si Sky. Sa'yo niya naman ang sobrang taas ng confidence sa sarili. Totoo naman Nasa lahi natin ang pagiging gwapo, maganda at cute. Mas maganda siguro kung gumawa pa tayo ng maraming cute anak. Ano sa tingin mo? Baliw, marami ka dyan. Ikaw kaya yung mera sa ER. Ewan ko lang kung kakayanin mo. Nahirapan ka ba nung nagbubuntis ka? Medyo. Agad na dumaan ang lungkot sa mukha nito. Sorry kung wala ako sa tabi mo para alalayan ka sa mga check-up. Bilang ka ng cravings at alagaan ka kapag may mood swings ka. Sorry kung wala ako sa tabi mo nung manganganak ka na. I'm really sorry. Kumapit siya sa braso nito at sumandal sa balikat. Ayos lang, tagal na yon. Nandiyan naman si Aris para tulungan ako. Pero kahit na, ako dapat ang nasa tabi mo. Alam mo, naiinggit ako kasi sa lahat ng pictures na nakasabit sa pader kasama si Sky. Wala ako doon. Naiinggit ako kasi hindi ko nasaksihan ang unang iyak niya. Ang unang lakad
at kung paano siya natutong magsalita. Pwede lang bumalik sa nakaraan at baguhin ang lahat. Hindi ako magdadalawang isip na gawin yun. Makasama ko lang kayo sa pinakamasayang araw ng isilang si Sky. Daddy, are you crying? Tanong ni Sky habang nakatingin sa ama. Tila ba nagtataka ito at hindi lubos na maintindihan ang pinag-uusapan. Wala ito. Ayos lang si Daddy. Umalis siya sa pagkakasandal at hinarap si Matias. Saka marahang pinunasan ng basang pisngi nito. Hindi na mahalaga kung wala ka ng mga panahong yon. Wala nang masasaya pa kaysa sa bumalik ka at makumpleto ulit tayo. Hindi na maibabalik ang nakaraan. Pero marami pang araw at okasyon na pwede kang bumawi at gumawa ng masasayang alaala. Tama ka. Hindi dapat ako nalulungkot ngayon. Hindi ka na sad, Daddy? Muling tura ni Sky. Umupo si Matias at pinantayan ng anak. Hindi na sad si Daddy. Nakakapangit ang pagiging malungkot kaya happy na si Daddy. Daddy, dito ka matutulog sa amin ni Mommy? Ayos lang ba? Nito, sabay angat ang tingin sa kanya. Siyempre naman, alangan namang sa sala ko patulugin na mahal ko. Mahal mo? Ang sarap naman pakinggan nun. Agad na gumuhit ang ngiti sa mukha nito, samantalang agad siyang kinain ng hiya dahil hindi siya sanay na magsabi ng mga ganong matatamis sa salita. Maligo ka na, tapos hintayin ka namin ni Sky para sabay-sabay tayo matulog. May malalaki akong damit dito, iiwan ko sa tapat ng pinto. Sige, maliligo na ako. Bye, mahal ko. Paalam pa nito bago nagtungo sa CR. Pinahiga na niya si Sky. Saka agad na nagtungo sa cabinet at naghalungkat ng mga damit na pwedeng ipahiram kay Matias. Napili niyang red shirt na may tatak na cherry sa gitna. Medyo malaki yon at mukhang bagay naman kay Matias. Habang ang pang-ibaba naman ay isang brown corduroy pants. Maayos sa yun nilapag sa tapat ng pinto kasamang spare towel na meron siya. Saka humiga na sa tabi ni Sky na mahimbing nang natutulog. Ilang minuto siya naghintay hanggang sa makita na niya si Matias na naglalakad palapit sa kama. Nakapatong ang towel na ginamit ito bilang pantuyo sa basa nitong buhok sa ulo nito. Nakatulog na pala si Sky, sabi niya. Maingat itong humiga sa tabi ni Sky. Napapagitnaan nila ang bata. Tinitigan ni Matias ang anak nila na mahimbing nang natutulog. Kamukha mo siya. Nito na tila ba pinag-aaralan ang bawat sulok na mukha ng bata. Mas kamukha mo kaya siya. Nakuha niya mata at ilong mo, pati ang ugali. Pero magkasing ganda naman kayo. She's just like your mini version. Oo na, hindi na ako kukontra. Siya nga pala, bagay sa'yo yung suot mo. Pinili ko na yung pinakamalaki pero para ka pa rin naka-crop top. Natatawa niyan turan. Simula ngayon, ito na ang paborito kong damit. Araw-araw mo na susuotin yan. Kapag wala akong masuot, ito na susuotin ko. Pagkamoy kasi kayo ng damit. Seryoso? Pamoy nga? Parang hindi na... Umakto siyang aamuyin ito pero natigilan siya nang bigla siya nitong halikan sa noo. Para saan yun? Sweet dreams. Patulog na tayo. Good night, mahal ko. Sabi nito, saka pumikit na. Good night din, mahal ko. Tugon niya at natulog na rin. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganong excitement para sa darating na bukas. Ngayon lang niya naranasang matulog ng mahimbing na may ginhawa at kapanatagan sa dibdib. Walang takot, walang alinlangan, at walang pangamba. Dahil sa wakas, alam niyang sa pagkakataong iyon, hindi na siya iiwan. At sa unang pagkakataon matapos sa mahabang panahon, gigising siya kinabukasan nakatabi ang taong pinakamamahal niya. Maaring hindi naging tamang pagkakataon noon, pero siguro bumalik ang pag-ibig dahil ngayon. May lugar na ito kung saan maaari na ito manatili. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!